Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Hi, Chang. Kinikilabutan ako. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang maulang hapon, Pilipinas. Yes. Walang ba sa inyo? Yes, lakay. Buti pa. Saan? Saya. Antipolo? LA. LA? Oo, medyo may katagalan. Anong LA? Lower Antipolo. Abay, yung mga taga Farview, tuwan-tuwa kaninang tanghali, ha? Abay, halos isang oras ang buhos ng ulan. Buti pa kayo, ha? Ba't hindi umabot ng Pasay? Wala. Absent ngayon. Awan ngayon. Isang maulang hapon sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong thank God it's Friday. TGIF, ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, adjes ng buwan ng Mayo. Hoy mga kuya, ha, wag muna kayong magpapagasolina, ha. Ayan, tipirin nyo muna. Dahil merong big time oil price rollback sa susunod na linggo. Abay, may kita na 2 piso ang bawas presyo sa gasolina. Wow. Sana araw-araw. Sana walang bawian, lakay. Ay, tama ka. Price freeze naman ang mga produkto sa mga lugar na naperwisyo ng El Nino ilalabas ng DTI sa susunod na linggo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay mag-ikot sa mga lugar na tinamaan ng taginit ng El Nino at namimigay ng ayuda. Sana all. Sige, ayuda pa more, Mr. President. 39th Balikatan Exercises ng Pilipinas at US tinapos na. Full battle simulation target sa taong 2025 ayon yan kay AFP Chief Browner. Dating PIDEA agent Jonathan Morales, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na professional liar. Tawag niyan, congenital liar ba? Tawag niyan. Samantala, higit 400 pulis sa National Capital Region na sibak sa serbisyo dahil sa iba't ibang kasalanan ayon yan sa NCRPO. Samantala, 3 hospital staff ng ACE Medical Center sa Valenzuela City ipinaaresto dahil sa palit ulo scam. 3 miyembro ng pamilya nalason, namatay sa kinaing puffer fish o butete sa Albay. Bulkang Taal sa Batangas nag-aalburuto na naman. Naitala ang 4 na mahinang phreatic eruptions ayon sa PHIVOLCS. Ano yan, fireworks ba sa kasal ni Governor Dodo Mandanas? Babaeng kadete top 1 sa higit 200 PMA Cadets Sinag Class 2024 na magtatapos sa Mayo 18. Yan ang women power sa Mr. Miss Teya. Ay, Mr. Reeñano, happy birthday pare ko. Sa detalye natin mga balita, namumuro ang malakihang tapyas presyo ng mga petroleum products sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan at trading sa oil, tinaya ng oil industry na maglalaro. Huwag niyong laruin. Maglalaro daw po sa 2 piso hanggang 2 pesos and 25 centavos.
ang ibabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. At inaasa namang magmumura din ang presyo ng diesel mula 50 centavos hanggang 85 centavos kada litro. Sana diesel gawing piso man lang. Samantala sa kerosene ay maaari naman bumaba sa presyo ng 90 centavos hanggang piso kada litro. Pero maaari pang magbago ang price adjustment dahil may isang araw pang trading. Sa iba pang balita, bahagyang bumaba ang presyo ng bigas nitong Abril. Sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority, nagkaroon ng tapya sa presyo ng regular at well-milled rice, pati na ang premium at special rice. Mula sa 47.49 pesos noong Marso ay bumaba sa 47.05 pesos ang average na kada kilo ng regular milled rice noong nakaraang buwan. Bumaba rin sa 50.37 pesos kada kilo ang halaga ng well-milled rice mula sa 50 pesos and 86 centavos na kada kilo noong Marso. Halos piso naman na nabawas sa presyo ng premium rice noong Abril na nagkakahalaga ng 53.83 pesos kada kilo. Bahagyang bumaba rin ang presyo ng special rice mula 55.66 pesos kada kilo sa 55.31 pesos. Una naman ng tiniyak ng Department of Agriculture na patuloy nitong tinatrabaho na makapagbenta ng bigas na mas mababa sa 30 pesos kada kilo ang presyo sa Hulyo. Samantala, suportado naman ng Department of Trade and Industry ang panukala ni Senator Francis Tol Tolentino na magpatubad ng price control sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Atrasado naman kayo DTI, patapos na ang tag-araw sana noong pa yan. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Marig Nograles, ilang mga manufacturers ang pumayag na huwag muna magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto matapos mabatid ang suggestion ni Senator Tol. Dahil dito ay maglalabas niya ang DTI sa susunod na linggo ng listahan ng mga produkto na sakop ng ipapatupad na price freeze. Magunit ang una ng ipinahayag ni Senator Tolentino sa DZRH ang panukala nito sa agarang pagpapatupad ng price freeze sa buong Pilipinas dahil sa nararanasang El Nino phenomenon. Narito si Senator Tol Tolentino. Kasi nakalagay sa batas, yung Price Act, merong automatic dapat yung price control, price freeze pag may emergency. Ang problema ho, yung deklarasyon ay hindi naman sa buong bansa nga. Iba't ibang lugar sa buong bansa. Subalit kahit hindi ho deklarado sa buong bansa, apektado na rin yung karapik eh. Samantala, kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang target na 6 to 7% growth rate ngayong 2024. Ginawa ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang pahayag matapos na iulat ng PSA na pumalo sa 5.7% ang GDP ng bansa sa unang quarter ng taon. Paliwanag ng kalihim, patuloy pa rin nilang kinikilala ang pangangailangan ng mga Pilipino kagaya ngayong pabago-bago ang panahon na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Subalit, anya ay marami pang kinakailangang gawing hakbang para masolusyonan ito kagaya ng paglalatag ng kaukulang action plan. Magandang hapon sa mga taga Manila Bulletin. Nanonood sila sa atin. Ay parang Rocky Nazareno. Ayan, kumusta ka pare Koy? At si Manong Sunny Coloma. Samantala, patuloy na mag-iikot ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lugar sa buong bansa na labis na napektuhan ng El Nino. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino na inuna ng Pangulong Marcos, napunta na mga lugar sa Region 9 na isa sa labis na napinsala ng matinding tag-init. At namigay ng ayuda ang Pangulong Marcos, 10 million sa Zamboanga City, 14 million sa Zamboanga del Norte, 14 million sa Zamboanga del Sur, at 20 million sa Zamboanga Sibugay. Bukod dito ay patuloy ang pagbibigay ng assistance ng Department of Agriculture.
Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng gobyerno. Narito si ASEC Joey Villarama. Region 12 naman po ang kanyang dadalawin. So sa General Santos City po ay meron din pong katulad na aktibidad dahil inuuna po ng Pangulo ang Mindanao bukod po sa nabanggit kong dahilan na ang Region 9 yung isa sa mga unang napinsala ng El Nino. Marami din po kasi dito sa Mindanao na bayan at actually probinsya po ang nagdeklara ng state of calamity. Samantala, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na malapit nang umabot sa minimum operating level nito na 180 meters. Batay sa pinakahuling update ng Pag-asa, bumagsak sa 183.99 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 184.38 meters kahapon. Bukod sa naturang dam, nakitaan rin ang pagbaba sa level ng tubig ang Lamesa, Binga, San Roque at Magat Dam. Kaugnay nito, una nang iniutos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga golf course na magtipid sa paggamit ng tubig. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Abay ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Tinawag ng Pangulong Marcos na professional liar. Samantala, National Food Authority, tinawag naman ni Manang Senator Amy Marcos na dysfunctional at scandal-laden talaga. Samantala, balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika tinapos na. Full battle simulation, target naman sa 2025. At babaeng kadete, top notcher mahibigan. Sa Megi 200 PMA cadets sa Sinag Class 2024 na magtatapos sa Mayo 18. Congratulations! At ang detalyang balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ating Doktora Mayora Dalia Loyola, alas 4:24. Break Time. Oras, Mayor Wes Gatchalian, alas 4:31. Diyan ba sa lugar nyo, Mayor? Diyan ba ay umulan ng basa? Happy birthday muna kay Major General Agustin Malinit ng Philippine Air Force, ang Vice Commander ng Philippine Air Force. Binabati ni Kuyang Richard de Guzman at ni Second Lieutenant Flores. Alaba tayong celebration dyan mamaya, General Agustin Malinit, sir, ha? At happy birthday din kay good luck pala kay Justice Efren de la Cruz. Candidate pala sa pagiging Ombudsman Special Prosecutor. Samantala, happy birthday Kuyang Jerry Reyes. At ganoon din kay Ayagel Yupanco at Joel Locsin. At happy wedding anniversary kay Tata Al Villanueva at Seldi Villanueva. Happy birthday din Major Gerald Gaston at Miss Joanna Marie Gonzalez at Colonel Josel Alicog. At Kuyang Mark Bauya ng Pasay Travelers Club. Nasa ating linya mahabigan si Mayor Wes Gatchalian. May mga kinasuhan at naaresto na nga ba? May inaresto nga bang mga staff ng ACE Medical Center sa Valenzuela? Ito yung issue ng Palit Ulo Mistea. Alam mo, Lakay, di ba parang marami ng branches itong hospital na to? Kasi parang nakikita ko several cities, may mga iba't iba. Ganun ba? Hindi lang sa Valenzuela? Hindi lang Valenzuela ang branch niyan. Pero hindi ko alam kung dyan lang may Palit Ulo. Ayan, nasa ating liyan si Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes Gatchalian, sir, magandang hapon po sa inyo, Mayor. Magandang hapon, Deo, Thea, at sa lahat po nakikinig na inyong programa. At maraming salamat na rin po sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. Na-serve nga po ba ang arrest warrant laban sa ilang staff ng ACE Medical Center na involved sa Palit Ulo scam, Mayor, sir?
Opo, welcome news po ito para sa lokal ng pamahalaan ng Valenzuela at lumabas na po ang warrant of arrest sa 3 individual po kasangkot po sa slight illegal detention case po na na-file ho natin this year ho, no? Meron lang pa kaming isa pa, if you remember, Kadeo, 2 po itong kaso na akin pong prinisenta nung press con natin sa April 3. Yung isa po ay hinihintay na lang ho namin at nakikibalita ho kami na I believe ho, palabas na rin po yung warrant of arrest. Yun naman po ay serious illegal detention po yung kaso. Bakit mga staff lang yung kinasuhan na mayor? Akala ko ay nakasuhan din yung ilang may-ari ng hospital na nasa medical profession, sir. Opo, gugustuhin ko man na kasama po ang mga management po nitong alleged hospital pero po may konting limitasyon ho tayo sa ayon po sa ating batas, no? At sa revised penal code ho natin. Pero Kadeo, ginamot naman po natin yan at meron po tayo ang ginawa po ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ay nagkaroon po tayo ng ordinance, no? Ito po yung ordinance number 1178 kung paukol pa rin ho sa anti-hospital detention, no? At dito po isinama na ho natin sa kaso talaga ang chairman, president, medical director or manager ng management at kasama na rin po kung ang batas natin ay ward lang po ang sakop. Ito po sa ordinance natin ay private room at non-private room ho. So, ito po ang mga proactive steps po natin dito sa lokal na pamahalaan para ho ay mag-take responsibility po o command responsibility ang management po ng mga private hospitals kung merong ganitong mga palit-ulo scam sa loob ng kanilang hospital. Matanong ko lang, unique po ba ang mga kasong ito sa Ace Medical Center or may mga ibang hospital din po ang ganito ang kalakaran? Well, so far ho, ang lumapit po sa akin ay ito pa lang ho, sa Ace Medical Center. At actually po, Thea, hindi lang ho 2. After ng press con natin ay may lumitaw pa na 2 kaso at involving pareho po sa Ace Medical Center dito sa Valenzuela. At ito pong 2 kaso ho natin ay last April 15 ay nag-file na rin po sa Office of the Prosecutor. So far, meron pa actually kaming mga lumalapit. Naghihintay lang po kung kailan ho sila talagang nag-uusap lang ng kanilang kasama ng kanilang pamilya kung kailan sila mag-file ng kaso. May nababalitaan din ako, Deo at Thea, sa Ace Medical po dito ho sa Bulacan at sa Cebu. Oh, so may mga branch nga. Opo, after ng press con natin, which was held last April 3, marami pong nagbe-message sa akin sa social media. So, hinihintay ko po na humarap po sila. Pero ito pong formal na nag-file po ng kaso na 4 na po ito. Meron nga bang, Mayor, pati mga sanggol, mga baby, hino-hostage din pagka hindi nakabayad ng hospital bills ang mga magulang, Mayor, sir? Opo, alam mo, Kadeo, talaga pong gulat na gulat ho ako sa case number 3 natin o victim number 3. No? Talaga pong ito, wala talaga na compassion at talaga pong inhumane. Dahil po yung baby, kakapanak lang ho, ang nanay nag-request kung pwede pong promissory note na lang, hindi ho pinayagan. Ang nanay pinaalis, ang anak dinetain ho. Ang pinakamasaklap ho dyan, mga kasama, kanina nakita ko yung bata, malaki na nga, 7 years old na yata ngayon eh. Kasi po 2017 nangyari ito, sa as early as 2017, nangyayari na palang ganitong palit-ulo scam, no? Wow. Ang pinakamasaklap, Deo, yung birth certificate ng bata hanggang ngayon ay hinawakan ng ospital. So meaning, alam niyo naman po, napaka-importante, birth certificate is an identity. Or a government ID yan, no? So, yung benepisyo po, yung benepisyo po na dapat pong naibibigay sa anak ay dahil po dito sa mga ganitong scam ay wala namang kinalaman ng bata pero nadamay po ang bata. So, tama ho kayo, tulad sa pag-aaral, number 1 requirements po yan ng mga schools ay nadamay na rin po ang future po nitong bata. So, kanina po nagsalita po yung nanay sa aming press con, umiiyak.
at yung pinaulit sa kanya. Dahil 2017 pa ho ito, no? So talagang matagal niya nang tinatago sa kanyang saloobin, kung hindi lang po sa press con natin last April ay nabuhayan ho siya, no? At naikwento niya po na in fact po ay yung mga nurse daw o personnel sa loob ng ACE ay nag-pitch in na para lang ibili ng pagkain o gatas yung bata. Wow. So meaning po, alam po ng mga empleyado sa loob ng ACE ang ginagawa ng kanilang management. Isinara ba, Mayor, ang ospital? Isinara ba, Mayor, tong ACE Medical Center sa Valenzuela o hindi naman? Hindi pa ho eh. Yun po nga ho ang panawagan ko kay Secretary Ted Herbosa sa DOH. Last April, right after the press con, kami po ay nagpulong at ang hiling ko sa kanila at nagsulat ho ako ng formal request na pag-aralan at investigahan ho itong pamamalakad ng ACE at bawiin po ang certificate of to operate, no, nitong facility nito. So as of now, still operating at hindi ko alam kung meron pang nabibiktima hanggang ngayon ho, no. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Wes Gatchalian, sir. Thank you and good afternoon. Happy weekend. Maraming salamat din po sa inyo. Thank God it's a Friday. Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City, tagapagtanggol ng mga inaapi. Pero Lakay, di ba dati, meron din hindi lang naman basta buhay ang naho-hold sa hospitals. Di ba minsan cadavers, mga yumao na, hindi pa rin ma-release. Dati-dati, ang reklamo lang sa ilang hospital, yung hindi tinatanggap pa, walang deposit. Ngayon naman, palit ulo na. Tatanggapin ka namin, pero magbayad ka para makalabas. Exit Lakay, exit fee. Ayan. Sana maayos to ng Department of Health, Mayor Wes. Balikan natin ang mga reports mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos, wala daw nababalita ang destabilization plot sa hanay ng mga aktibong pulis. Taliwas sa expose ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, walang natanggap na ulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong nangyayaring pangungumbinsi sa hanay ng pulisya para sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Sa ambush interview sa General Santos City, sinabi ng Pangulo na baka sa mga retiradong opisyal mayroong gumagalaw. Pero sa mga pulis at officer corps, wala anyang nakikitang pamumulitika. Ayon pa kay Pangulong Marcos, hindi rin kailangan ng loyalty check dahil wala namang magsasabi na hindi sila loyal. Panawagan lang ng Presidente sa mga pulis at maging sa mga sundalo na maging professional at gawin ng tama ang kanilang tungkulin. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Thank you. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let, sa kapupunta sa mga probinsya. Nangingitim na. Sunburn na ang presidente. Oo, hindi nakapag-sunblock, Lakay. Samantala, komite ni Senator Bato, pinag-iingat na mga gamit sa demolition job. Grandstanding. Detalye mo, RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Wala pa si Milky Regunan. Dumako tayo sa Senado. Ready si Raymond. Pag-sang-ayon ng Department of Trade and Industry sa price freeze, ikinatuwa ni Senator Francis Tolentino. Aba, hindi lang si Senator Tol. Matutuwa din Raymond ang mga ginang ng tahanan nito, ha? Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na dysfunctional at scandal-laden ang ahensya ng National Food Authority o NFA. Ayon sa Presidential Sister, ito ay matapos na sertipikang urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law at ibalik ang kapangyarihan na mag-import ng bigas ang National Food Authority. Ayon kay Senator Amy, hindi na dapat ibalik sa NFA ang kapangyarihan na mag-import ng bigas dahil sa mga katiwalian na nangyari sa ahensya simula pa noong 1990.
Base sa policy briefing ng Senate Economic Planning Office noong 2010, sa NFA may pinakamalaking lugi ang gobyerno sa lahat na ahensya ng pamahalaan. Sabi ni Marcos, gawing government to government ang importasyon ng bigas. Tama nga naman ha? Para wala nang nangungumisyon dyan, pero meron pa rin yata. Commissioners. Yes, at pairalin ang contract farming. At siguro man ang Aimee, ayan, para hindi ipinagpipilitan yung importasyon ng bigas, sibuyas, bawang at kung ano-ano pa ha. Abay, klaruhin din yung 10% na komisyon. Ayan. Kung meron mga ganyan, dapat mapunta sa gobyerno at dapat walang komisyon para mababa ang pag-angkat natin ng mga produkto kung meron mga tayong aangkatin. Samantala, tinawag na professional liar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Investigation Agent Jonathan Morales. Sa ambush interview kay Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City, sinabi nito na walang saysay ang mga pinagsasabi ni Morales sa pagdinig sa Senado kaugnay ng PDEA leaks. Binigyan diin ng Pangulo ang mga kaso nitong false testimony kaya mahirap ng paniwalaan. Inihalimbawa ng Presidente si Morales sa isang jukebox na huhulugan ng pera para kantahin kung ano ang gusto. Si Morales ang nag-akusa sa Pangulo at aktres na si Maricel Soriano na gumagamit ng illegal na droga batay sa sinasabing nag-leak na dokumento noong 2012. Sandali lamang, Milky, standby, Raymond. Abay, sabi ni Mar Urbano, abay, yung Ace Medical Center dito sa Bulacan, ha? Abay, nabiktima rin ang lola ng manugang ko. Inabot ng 1 milyon mahigit ang bill. Nang hindi makabayad, kinuha yung bulok na Honda CRV. Ano ba? Nang hindi nila mapakinabangan ang CRV, pinag-issue ng mga blank check ang manugang ko at kapatid, saka pa lamang pinalabas ang pasyente. Grabe pala, notorious pala ito, Secretary Ted Herbosa. Aksyonan nyo ito. Samantala, komite ni Senator Bato de la Rosa, ang Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, pinag-iingat na huwag magamit sa demolition job o kaya ay grandstanding. Sino may sabi niyan, manang Milky Rigunan? Milky, please come in. Lakayateya, dapat na mag-ingat sa investigasyon at pagpapaharap ng mga resource persons para maiwasan na magamit ang Senado sa demolition job o grandstanding. Ito inahayag ni Congressman Robert A. Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, kasunod ng investigasyon sa tinatawag na PDEA leaks. Pinamumunuan ito ng Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan humaharap ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Ayon kay Barbers, kailangan na maging mabusisi ang mga mambabatas sa mga resource person at mga testimonya para hindi sila makuryente. Hit pa ni Barbers, hindi dapat sinasayang ng mga mambabatas ang government resources o pera ng bayan sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Naiisa lamang testigo at hindi pa daw credible at gumagamit pa umano ng mga peking dokumento at bases lamang sa mga chismis ang kanyang inahayag sa Senado. Kaya kung paniniwalaan daw ng komite ni Senator Bato si Morales, tagsasayang lamang umano ng oras maging sa resources ng pamahalaan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming The order salamat. is dead or alive. Nakakatakot naman lakay. Kilangadong. That is a freedom of expression. Ayan. Samantala, pagsang-ayon ng DTI sa price freeze, ikinatawa ni Senator Francis Tolentino. Idatali mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, pinasalamatan ni Senator Francis Tolentino ang desisyon ng Department of Trade and Industry o DTI na magpatupad ng price control sa gitna ng dinaranas na El Niño phenomenon at inflation sa bansa. Ito'y matapos ihayag ni DTI Assistant Secretary Amanda Marino Grales na may ilang manufacturers na ang pumayag na magpatupad ng voluntary price freeze matapos pakinggan ang suwestyon ni Senator Tolentino.
Sinabi pa ni Asec Nograles na 3 manufacturer na ang nakiisa sa price freeze at sa susunod na linggo ay maglalabas ang DTI ng listahan ng mga produkto na sakop ng price freeze. Ayon kay Tolentino, ilang linggo na lang ang El Nino kaya't aabot pa ang hakbang na ito ng DTI. Hiniling nitong agad na mabigyan ng kopya ang mga LGUs at regional offices para sa mas mabilis na implementation at monitoring. Maliban sa price freeze ay naunang inirekomenda din ni Tolentino ang deklarasyon ng National State of Calamity dahil sa El Nino phenomenon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advaz mula sa Senado. Pwede bang isama sa price freeze ang oil prices? Ay, oo. Kahit ito ay nasa deregulated Oo, kaya. products. Walang ginawa kundi magtaas-baba, taas-baba eh. Sandali lamang, Edniel, suportado ng National Security Council ang panawagan na imbestigahan ng posibleng wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito ang sinabi ni NSC Advisor Eduardo Año kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodora na dapat imbestigahan ang katotohanan sa likod ng umano'y hawak na audio recording ng Chinese Embassy. Gayun din dapat anyang silipin ng Department of Foreign Affairs ang posibleng naging paglabag sa batas ng hindi pa kilalang diplomat. Siguro Secretary Gibo imbestigahan din si Admiral Carlos ng Philippine Navy paano nangyayari yung ganito kung siya nga nakipag-usap. Ayan, at meron nga bang ganung siya lang tanungin dyan, meron bang usapang ganyan sa isang Chinese diplomat? Una nang sinabi ni Secretary Chodora na dapat mapatalsik sa Pilipinas at mapatutunayang sangkot sa isyong labag umano sa anti-wiretapping law. Sinabi naman ni Secretary Año na taktika lamang ito ng China para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Siguro Secretary Año, Secretary Gibo, tignan nga mabuti ang report din ng ating mga intelligence agents, kasi ang reklamo po ng ilan sa kanila may mga report, pero ang nangyayari, hindi naman inaaksyonan ng mga nasa itaas. Kasi? Sa anong dahilan? Ayan, ang dami ng ganyan, Abay, at yung mga credible na mga sources katulad ni Secretary Rafael Alunan, abay, dapat tinitingnan din yan. Hindi binabaliwala. At siguro mag-ikot lang kayo sa mga kampo ng militar. Abay sa paligid ng Camp Aguinaldo, ayan, Fort Bonifacio, Villamor Air Base. Abay, gamitin natin ang ating mga intelligence agents dyan. May mauulinigan ka na dyan, Lakay. Nagkalat ba ang bubuit dyan? Doon nga sa Tarlac, si Mayor Alice Guo. Abay, na-trace doon sa kanyang mga pogo companies. Yung mga hacking sa mga government agencies. Yun na. Lalayo pa kayo. At ito ang report ni Edniel. AFP iniimbestigahan ang Westcom chief. Yun na pala. Buti naman, sinisisi si Chinese diplomat. Dapat unang sisihin dyan itong chief ng Westcom. Bakit siya nagipag-usap at nagipagkasundo ng ganyan? At bakit yung mga Chinese nakabibili ng sandamakmak na mapagkain dyan sa Palawan? Pinababaya ang maglayag, mamili ng pagkain para sa kanilang mga sundalo dun sa military camp nila, military base sa Camp sa West Philippine Sea. Pero kung tayo ang magsusupply, binobomba tayo ng hinaharang binobomba ng tubig. Nasaan na ba itong si Admiral Carlos Edniel? Aba, hindi pa raw nag-report. Baka nasa China na ito. Naku po. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Misteya baliktad, hindi iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. Ang nasa hot seat ngayon na si Vice Admiral Alberto Carlos. Yes, Lakay. Hindi pa rin. Bakit? Iniimbestigahan. Bakit siya ang dapat magpaliwanag dito? Dapat siya ang tanungin kung meron nga bang... Nadadawit ang pangalan. Bakit siya nakipag-usap doon sa Chinese diplomat? Di ba siya ang sinasabing kausap? Yan, Lakay, ang paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na sinabi sa isang ambush interview sa Campo Aguinaldo na nire-respeto
ng sinatahang lakas itong personal na desisyon ni Carlos para pansamantalang lumiban sa trabaho. Pero hindi umaaksyon ng AFP batay sa alegasyon lakay na hindi verified at hindi tukoy kung sino ang tunay na source. Una nang sinabi ni Padilla na hindi sinibak si Carlos, pansamantalang pinalitan ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr., hepe ng Naval Education Training and Doctrine Command. Ayon nga sa Chinese Embassy, nagkasundo ito at si Carlos sa bagong model ng resupply mission sa Yongin Shoal, bagay na nakarecord umano sa audio na hawak ng embahada. Hindi naman alam lakay ng AFP partikular na ni Colonel Padilla kung hanggang kailan naka-personal leave itong si Vice Admiral Carlos. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Colonel, walang boses sa RH TV. Ayan, naka-mute. Anyway, are unverified sources. So this is unvetted. So we do not react on that. The AFP do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Bakit ganun, Edniel? Abay, dapat unahin muna natin yung sundalo natin. On this side of the planet. Iba, ayan, para malaman natin kung totoo bang may usapang ganyan at wiretapping. Yan nga lang kaya, ang pinaka-reasoning o yung line of logic ni Colonel Padilla, hindi imbestigahan kasi hindi naman verified yung source ng Chinese Embassy. Verify natin kung tama o kaya mali. Kaya iimbestigahan para malaman Aba yan si Colonel Padilla. Pero lakay, sabi nga ng mga bumbuit mo sa Campo Aguinaldo, kasama pala si Vice Admiral Carlos Lakay doon sa mga opisyal ng AFP na nag-schooling pala. Sa China? Sa China. OMG! Yun na! Bayan! Makulay ang buhay. Mukhang baka naging mall na sila ng PLA. Ayan. Pero kung ano naman lakay, kung hindi ako nagkakamali, yung klase sa mga PMAyer, nagbigay na ng suporta lakay, si Vice Admiral Carlos, na sa kanyang credibility na rin, at syempre, hindi mo naman din siguro mayaalis na kung meron mang ganong usapan, sabi nga nung mga katismisan, maaaring para rin yan sa bayan. Pero hanggang ngayon, lahat ng itong binabagit natin, hindi pa rin verified at hindi inilalabas ng AFP o DND yung kanilang impormasyon kung nakausap na nga nila si Vice Admiral Carlos. Wala rin silang binabagit. Kaya nga, Edniel, kaya nga para ma-verify yan, para mapatotohanan yan kung totoo hindi yan, siya ang kausapin dahil siya ang binabanggit na kausap ng Chinese diplomat. Kung susuriin mo yung statement ng Chinese Embassy, ang binabanggit nila, si Vice Admiral Carlos ang kausap. Pero may basbas din daw ng kanyang mga nasa taas. Yun ang binabagit na embahada ng China lakay. Yun lang. Yan ang nga ba sinasabi natin? Kaya yung mga intelligence agents, anday mga report, pagdating sa itaas, binabalo yung mga report. Yun lang naman lakay ang yun lang naman ang mga nasa statement nila. Kaya hanggang ngayon, may pagdagaya niyan, may event kanina na balikan closing. Pag nako-corner ng ganito ng media si Colonel Padilla, kung sino mang resource person, talaga sinusundot ng tanong at yun nga, pare-pares ang sagot hanggang ngayon. Pero ang malinaw ngayon na development, sabi nila, hindi raw nila iniimbestigahan si Admiral o si Vice Admiral Carlos at hindi rin sinibak. Yun ang kanilang paglilinaw. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Ayan, halatang dinadown na play, ha? Baka pagka maimbestigahan si Admiral Carlos, baka lalong lumala, ha? Maraming pangalan. Baka maraming madadawit dyan. Kaya yung pakantahin, ang Admiral Alberto Carlos, nakabakasyon daw ba't di patawag yan? Saan? Saan nagbabakasyon? Babalikan natin ilang pang mga reports sa daming misteryo mahabigan. Standby, Princess Aliyah Ikatlo IV. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 3 minuto bago mag-alas 5. Dapat yan na imbestigahan na ng Senado. Maraming tinatago, sisisihin yung Chinese diplomat, dapat sisihin yung mga opisyal na nagipag-usap sa kanila ng yung taga rito. Ayan, abot kamay.
Ba't sisihin Chinese? Ayan, hindi naman daw kasi lakay verified yung kaya nga, claims. kaya dapat pagsalitain yung kausap. Samantala, mamigay muna tayo yung mga palang gustong manalo ng limpak-limpak na salapi, ha? Ang gawin niyo lamang po ang mahabigan ay tumawag lamang dito sa aming telephone number 0998-568-9094. Ayan, ulitin mo, Miss Thea. 0998-568-9094. Ayan, tumawag po sa ating mas malakas di sa telepono. At ang tanong po natin ay wag na masyadong madali. Hirapan nyo naman kasi sinasabi anong kauna-una himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ano lakay? Alam na yan tanungin naman natin ano ang programang pinapakinggan nila ngayon. Ayun! Ayan! Tawag na! Ayan! Tawag na sa 0998-568-9094. At balikan natin ang mga balita. Opisyal lang tinapos ang ika-39 na edisyon ng Balikatan Exercises 2024 na nilawkan ng 17,000 sundalong Pinoy at Amerikano. Kasama na ang mga Australiano na pinanood ng makinatawan ng 14 na iba't ibang bansa. Pinangunahan ni AFP Chief General Romeo Browner ang pagsara o pagtupi sa banner ng 2024 Philippine-US War Games sa closing ceremony sa Campo Aguinaldo. Sinabi naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na target ng military exercises na magkaroon ng full battle simulation sa susunod na taon. Ayon sa Defense Secretary, gagawin dito ang mga pinakamakatotohanang senaryo ng bakbakan o bagay na ipinaalam na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 4 na mahinang phreatic eruptions o pagbuga ng usok sa Bulkang Taal ngayong umaga. Ang sunod-sunod na steam-driven eruptions ay na-monitor sa Taal Main Crater sa pagitan ng alas 7:03 hanggang alas 7:09 ng umaga, alas 7:17 hanggang alas 7:18 ng umaga, alas 7:52 hanggang alas 7:54 ng umaga at alas 7:57 hanggang alas 8 ng umaga. Nagdulot ito ng puting usok na umabot sa 100 hanggang 300 metro ang taas. Maliban dito, na-monitor din ang bahagyang pagtaas ng sulfur dioxide emissions sa Taal. Paliwanag ng PHIVOLCS, bunsod pa rin ito ng paglabas ng mainit na mga gas ng bulkan sa Taal Main Crater. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Nanguna ang babaeng kadete na mula sa Surigao City. Constituent mo ito, Mosulsipul Kong Romeo Momo, sa 2024 graduating class ng Philippine Military Academy. Ito'y si Cadet First Class Janet Elumba na top 1 at magna cum laude sa 278 na First Class Cadet sa Bagong Sinag Class 2024. Bukod kay Elumba, may 6 pang babaeng kadete na pasok sa top 10 ng graduating class. Gagaling nila, ha? Pumangalawa sa listahan si Kadete First Class Mark Boyles ng Novaliches, Quezon City. Number 3 ang Tubong Butuan na si Kadete First Class Kim Harold Gilo. At pangunahan ng Pangulong Marcos Jr. na Commander-in-Chief ng AFP ang pagtatapos ng PMA Class 2024 sa Mayo 18. At meron tayong winner na ba? Alamin nga natin. Ang bilis ng kamay, lakay, kumindot. Bilis dumayal. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sino po sila? Joshua Lakay, Joshua Peren. Joshua Peren. Peren. Ayan na Kuya Joshua, ang tanong po namin anong programa ang pinapahinggan po ninyo ngayon? Break time mula kay Kadeo. Kuya, hindi ko tinatanong kung nag-break time na kami. Ayan, hindi pa po kami nag-break time. Ayan, ulitin ko po, anong programa ang pinapahinggan po ninyo?
Ang paborito ko po, break time. Break time Pero talaga? yung ZR8 po. ZR8. Sige, Kuya. Congratulations, Kuya Joshua. Congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500. Thank you. Huwag niyo ibaba ang telepono, ha? Opo. Maraming salamat po at balikan natin ang mga report dating Health Secretary Duque at dating Undersecretary Christopher Lau ng Department of Budget and Management. Pinakakasuhan na ng Ombudsman dahil sa pagbili ng COVID-19 medical supplies na sinasabing overpriced. Val Gonzalez, please come in. Val. Mamaya na si Val? Sige. Showbiz na lang tayo. Ayan. Ito na nga't lakay. Kasuhan pala ang labanan. Ito, Christopher Minky nasuhan ng cyber libel ni na dating Senator Kiko Pangilinan at actress-singer Sharon Cuneta. Bakit naman? I-detalye mo, Showbiz Princess. Abay, gusto malaman ni Noble Illustrious Potentate Dennis Cunanan at ating anak kung ano ang detalye niyan. Ayan. Ay, ingat sa biyahe, Noble Sir, Noble Deku. At magandang hapon din kay Romel Cabanela. Mainit daw sa Dasmariñas, Cavite. Grabe pa rin ang init. Proceed, Miss Aliyah. Lakay at Miss Thea, may panibagong reklamo na namang inihain laban sa showbiz host at columnist na si Christopher Min. Ito'y dahil kinasuhan siya ngayong araw ng actress na si Sharon Cuneta at asawa nitong si dating Senador Kiko Pangilinan ng cyber libel sa Makati Prosecutor's Office. Ayon kay Pangilinan, bagamat sila ay mga public figures, ay may karapatan pa rin silang magreklamo laban sa mga paninira at malisyosyong accusation na ibinabato sa kanilang pamilya. Sabi naman ni Sharon, kahit hindi totoo ang mga sinasabi ni Christopher Min, ay may ilan pa rin naniniwala rito. Kahit daw, ang kanilang mga anak ay apektado na sa mga alegasyon ng showbiz host. Una nito, naghain din ng cyber libel charges ang ina ni Sara Labati at ang aktres na si Abea Alonso laban kay Christopher Min. Sa kanyang programa, sinabi ni Fermin na naiintindihan niya kung saan nagmumula itong mga reklamo sa kanya, pero wala pa siyang masasabi ngayon dahil wala pa silang natatanggap na impormasyon. At yan ang latest para sa Breaktime Showbiz. Ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Di abangan nila yung paliwanag ni Senator Kiko Pangilinan bukas sa programang Rekta. Ayan. Magrektahan sila bukas. Ayan, magrektahan sila ni Sister L. Alas 6 ba ng Sabado bukas? Ayan. Kasama si former Senator Bam Aquino at Professor Attorney Shell Jokno. The road is long. Oy mga kuya ha, mga mister, mga parikoy ha. Abay, huwag kakalimutan, ang mga ateng, mga kuya, huwag kakalimutan ang mga ateng, most merciful Roland, ha? Si ateng Cynthia, ha? Ayan, Noble Dennis, Nelson Yao, ayan, Adam Sim, ha? Abay, Mother's Day na sa linggo, ha? Huwag kakalimutan ang mga ateng, ha? Kailangan daw ay pasahin sila. Ayan, iwan sa kanila ang ATM. Ayan. Laki na may laman ha. Baka naman ATM card na lang ba? Yan. Sabi ni Doc Joseph Acosta, si Mista, ha? Sabi niya, kailangan mga ATM bigay kay Mrs. Dahil ang happy wife, happy life. Totoo yan. Sabi rin nila Lakay, a happy spouse, happy house. At yan ang kabuuan natin mga balitaan talakayan sa ating palatuntunan. Oy, welcome back Henry Uri, ha? Yan. Nakakalakad na. Bagong laya sa sanitarium. Nakapalda Lakay. Ayan, kinamatis yata. Sino kaya sumilip? Yan, ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Pecho Carpuz. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat-ingat. Thank God it's Friday. He ain't heavy. He's my brother.